Welcome sa bago nating video guys. Okay guys, may nag-comment sa akin sa YouTube guys, sa YouTube ko na pansin ko guys, nakikita ko guys, may nag-comment sa akin yung about sa guys, puro salita, puro guys na lang. Ibahin ko na yung ano guys yung aking tawag sa inyo guys, sa aking mga viewers, sa aking mga ka-viewers. Ibahin ko na lang yung tawag guys. Tawag ko guys ay mga kasipag. Okay guys, okay lang guys sa inyo guys. Ang tawag ko guys ay mga kasipag. Walain ko ngayon guys kasi may nag-comment sa YouTube na puro daw guys. Parang napansin ko rin naman parang hindi din talaga siya masyado hindi siya masyado kumbaga bagay sa akin yung guys. Yun po yun guys, parang iba yung dating ng guys alam niyo na parang guys, parang hindi ko naman masabing basta parang iba puro. So ang mga itatawag ko sa inyong mga viewers ay mga kasipag. Okay po, yun po yung tawag ko na isipan ko kagabi. Ano kayong itatawag ko sa mga viewers, sa mahal kong mga viewers, kaya itatawag ko na ay mga kasipag. Okay mga kasipag, kasi ang kasipag guys ma-motivate ka into action. Okay mga kasipag, mayroon pa akong ibabahagi sa inyo mga kasipag, yung about sa business idea. Yun po yun mga kasipag, yung ibabahagi ko mga kasipag, yung about sa business idea. Pero bago ko simulan mga kasipag yung aking ibabahagi sa inyo guys na aking vlog, tapusin mong panoorin itong mga video na to kasipag para mayroon kang munting matutunan mga kasipag o mamotivate ka mga kasipag into action. Dapat nasa action po ang tagumpay, wala po sa business idea. Yun po yun mga kasipag. Ako nga pala si Diosdado Alaman, dating OFW, andito na sa Pilipinas. Umuwi ako noong December 6 at gusto pang bumalik sana pero hindi ako makakabalik-balik mga kasipag kasi mayroon akong inasikaso mga kasipag, mahalagang inasikaso mga kasipag. Yun po yung mga kasipag yung problema ko, kaya hindi pa po ako makabalik. Para sa akin mga kasipag, hindi pa po siya time sa akin na magnegosyo ako dito mga kasipag kasi hindi pa ako tinawag ng kumbaga mga kasipag, parang pag there's a time for everything. Pero dapat ngayon ako magsimula ang negosyo, dapat now na. Pero mga kasipag, desisyon ko mga kasipag, kaya mahalaga po ang desisyon mga kasipag. Hindi po basta-basta ang desisyon mga kasipag lalo na sa ating mga OFW. Yung mga kasipag natin ng mga OFW, hindi po basta-basta ang desisyon na umuwi ka na kaagad. Basta-basta may ipon ka na gapiranggot, pag naubos babalik ka na naman, back to zero, balik sa uno. Hindi po yan masyado sa akin mga kasipag. Yung sistema kasipag, iwan ko lang sa iba, okay naman, wala nang masama dun. Pero para sa akin yung sistema na yan, kasi mahirap magtrabaho sa ibang bansa dapat sa desisyon natin. Kaya nga decision making game, para rin itong entrepreneur o negosyante na decision making game. Sa pag-decision din sa buhay, kasama na po yan, yung decision making. Yun po yun mga kasipag, ang decision making mga kasipag. O mga kasipag tandaan mga kasipag, dating guys ang tawag ko sa inyo ngayon mga kasipag na, kasi may nag-comment sa akin sa YouTube na puro guys. Iba naman talaga mga kasipag kaya pinalitan ko na ng kasipag kasi parang iba yung dating ng guys kaya pinalitan ko na siya ng kasipag. At yun po yung mga kasipag, dati mga kasipag naniniwala at believe talaga ako sa mga business idea mga kasipag. Ang ganda ng mga plataforma ng mga business idea mga kasipag, napakaganda, believe talaga ako mga kasipag. Hindi ko alam kung anong unahin ko mga kasipag. Meron akong extra income lang o mga side income, pero related na rin sa business mga kasipag yung halos related na rin siya, malapit na sa negosyo mga kasipag Ang binabahagi ko mga kasipag ay yung totoo, hindi yung ako nagbabahagi ng nagba-vlog ako ng mga hindi totoo mga kasipag. Yung iba, hindi naman pare-pareho mga kasipag. Hintayin nilang mag-success sila. Marami silang natutunan, success sila, saka sila mag-vlog. Ang tama na sistema para sa akin lang, nauna. Kung nagsisimula ka pa lang, may bala ka magnegosyo, ibabahagi mo na sa iyo yung karanasan ngayon. Hindi pa ako tagumpay mga kasipag hindi pa ako successful mga kasipag. Kaya nga ako babalik pa sa ibang bansa mga kasipag dahil yung pera na gusto ko na inegosyo mga kasipag, nabili ko talaga siya ng hindi ko lang sabihin sa inyo mga kasipag kasi masyadong nabili ko siya ng mahalaga kasi nga yung alam mo naman sa mga inheritance natin mga kasipag, di ba yung ating mga inheritance, alam mo naman yung mga minana, kailangan nating bilhin kasi siyempre kaysa mabili ng ibang tao, kaya pinusta ko na yung pangnegosyo ko. Yun yung pagkakamali ko mga kasipag, yun yung malaking pagkakamali ko talaga mga kasipag. Yung aking pagbitaw ng pera, dapat magnegosyo na sana ako. Pero ang plano ko talaga mga kasipag, dalawa mga kasipag kasi wala pa ako sa focus mga kasipag. Pwede akong magnegosyo dito, it's either sa ibang bansa, i-figure out ko rin kung paano sistema. Kung hindi man, okay lang, at least itry natin mga kasipag. Kasi naniniwala ako mga kasipag, nasa trial at an error yung tagumpay. Wala po sa puro tama, kasi paano tayo matututo kung puro tama
Kung puro tama, puhunan ka dyan. Ang pagnegosyo mga kasipag, para sa akin, nagsimula sa kung anong laman ng bulsa mo. Kung may 1,500, pwede na yan. Kung paano mo yan palaguin or paikutin, yun po yun mga kasipag, yung para sa akin. Hindi na ako umasa sa mga business idea mga kasipag, kundi into action. Kaya nung nag-action ako mga kasipag, doon may pagbabago sa buhay ko, yung action, yung execution. Yun po yun mga kasipag, yung execution. Dapat ay mag-execute tayo. Wala po sa business idea po yan. Yung business idea mga kasipag, para sa akin, yung business plan, para lang yan sa mga may tagumpay na mga negosyo, yung mga kasinlaki na ng SM. Hindi naman sabihin ganun. Basta yung mga successful na negosyo, mayroon na silang kita na 1 million, 500 million ganyan, 100 million, 500 million, o yung pinaniwalaan ko na ganun, o 1 billion, magpaplano na po sila kung ano yung paplano. Pero sa mga startup lang na kagaya kong mga kasipag, tira lang ng tira mga kasipag, yun po yung para sa akin. Tira lang ng tira. Simulan kong ibabahagi sa inyo mga kasipag yung aking kunting kaalaman about dyan sa business idea mga kasipag. Yun po yung mga kasipag. Yung business idea mga kasipag ay hindi po talaga yan, ano yan siya, i-paralyze siya mga kasipag. Kasi business idea, marami pong hindi nakapag-execute dyan kasi business idea, tapos ang laki ng gasto. Paano ka mapag-execute? Malaki ang gasto. Ang tamang negosyo mga kasipag para sa akin yung kung ano laman ang bulsa mo, makapag-negosyo ka na, start on what you have. Kung kahit wala kang puhunan, kung anong mayroon sa dyan sa bahay mo, sa bahay natin, pwede natin itinda o serbisyo man, pwede natin yung inegosyo. Ganon. Kasi mga kasipag, nasubukan ko rin mga kasipag, wala pa akong tauhan pero extra income lang. Nasubukan ko na yan, dapat nasa execution talaga mga kasipag. Yung tagumpay ng tao nasa paggalaw, yun po yun mga kasipag. Nasa paggalaw yung tagumpay ng tao. Nasubukan ko na yan mga kasipag, wala po sa business idea kasi mapaparalyze ka dyan sa gastos pa lang. Wala ka nang magagawa ngayon kasi ang laki ng gastos. Paparalyze ka na. Dapat kung anong alam mo ngayon, binigay ng Panginoon na alam mo, kung saan ka magaling, yun po yung diyan ka magsimula. Kasi mabangis ka dyan. Actually, kung napalago mo yan, hindi ka makapaniwala dyan kasi wala kang puhunan o maliit na puhunan eh. Mabangis po yan. Yun po yung mga kasipag. Dapat yun ang negosyo. Dapat, lalo na sa ating walang puhunan o walang pira o wala tayong mga investor, walang mag-invest sa atin kasi wala pa tayong patutunayan. Kaya kailangan natin ng mapapatunayan muna para yung iba, pag makita na patunayan nila, saka sila mag-invest. Pero dapat, patunayan muna natin, mag-execute tayo ng mabangis kahit walang puhunan o kaya kunti. Yun po yun para sa akin makasipag. Wala pa po akong negosyo makasipag, mayroon akong boarding house lang, wala po yan. Hindi po yan kasi may capital yan malaki, wala yan. Sa restaurant may capital malaki, hindi ko siya matawag ano din sa akin na negosyo. Kasi malaki din yung puhunan ko. Dapat ay yung gusto kong negosyo yung the more you expand, the less you expend. Yan ang ano din guys. Ibig sabihin nun guys, the more you expand, magpapalaki ka ng negosyo, the less yung expense. Yan po yung tunay na negosyo talaga. Hindi yung palaging gasto, wala na puhunan. Wala na pera. Hindi po yan. Kung anong mayroon tayo ngayon, binigyan ng Panginoon, yun na po yung tama na po yun. Pero hindi naman to para sa lahat mga kasipag. Hindi naman to para sa lahat mga kasipag. Yung pagnegosyo talaga. Kasi mayroong iba na ayaw magnegosyo dahil walang puhunan o kaya takot malugi. Yung iba kaya magtrabaho na lang. Kaya nga matawag ko na hindi para sa lahat. Ang pagnenegosyo, ang entrepreneur ay mas mataas ang entrepreneur kasi negosyante. Dapat mag-combine yung dalawa eh. Entrepreneur at negosyante. Yan po yun. Ang negosyante at entrepreneur ay taking a risk. Yan po yung hindi natatakot mga kasipag na mag-take ng risk. Alam mo naman yung mag-risk na mahirap talaga. Kahit sino ba dyan sa risk. Kaya kung ikaw man ay negosyante o malakas ang loob mo, entrepreneur ka, kaya mong solusyonan yung mga taking a risk, hindi dahil sa pira o walang pira na puhunan, isa kang entrepreneur dahil hindi po nasusolve lahat sa pira. Mayroon pong diskarte na isusolve lang hindi sa pira, hindi sa diskarte. Yun po yun. Lalo sa ating mga OFW, dapat magnegosyo tayo, hands-on tayo dito sa Pilipinas. Pag uwi na natin, para sa akin, magnenegosyo tayo pag uwi na. Pero para sa akin, pwede rin kung mayroon tayong mag-anak na entrepreneur yung isip, yun po yun. At saka may resulta na, dapat yung gano'n na mayroon tayong kamag-anak, mayroon tayong kapatid na may resulta na, isa ka na tayo, investor ng tawag sa atin, mag-invest na sa kanila, palakihin yun. Kasi nga, profitable yung punting, nila kulang sa puhunan, yun po yun. Para sa akin. Siyempre, hindi lang tayo OFW. Siyempre,
magninegosyo rin tayo ng tama. Yun po yung binabahagi ko na tama. Kaya ko binabahagi itong video na to kasi mga kasipag, kaya ko binahagi ito kasi mayroong karamihan pa sa atin ay believe sa mga business idea. Sinusulat pa nila yung mga business idea nila. Pag totally walang nagawa, alam mo kung bakit ang laki ng gasto, ang laki ng kapital. Kaya hindi ko ganun ang business idea. Ang business idea po ay hindi pa ko pabor sa business idea kundi nasa execution. Maganda yung business idea, yung pabor ako diyan, o pwede sa akin yung business idea, pabor ako diyan, yung mayroon na akong lumaki na yung negosyo ko, lumaki ng lumaki, kailangan ko na ng plano para magpa-franchise pa, pag-expand, branch, distribution, manpower o skill up na siya palakihin, kailangan na po dyan ng business idea, yung plano na, yung mga malalaking negosyo na gustong lalaki pa. Yun po yung ginagawa na siya ng business plan o business idea. Yun po yun. Yung business idea na sinasabi mo ay marami na nakakaisip dyan. Okay mga kasipag, hindi ko talaga mabanggit pa mga kasipag. Mayroon pa talaga akong guys mga nabanggit mga kasipag. Pero pasensya na po mga kasipag. Masasanay rin ako. Ang ano ko sa inyo ay mga kasipag na hindi na guys. Okay, maraming salamat. Okay, kung nagustuhan mo yung video na ito mga kasipag, pwede mo akong i-like, comment, and share sa mga video or subscribe to my YouTube channel bilang pasasalamat mga kasipag. Okay mga kasipag. Huwag kang mag-alala mga kasipag kung naparalyze ka ngayon about sa puro business idea kasi kung napanood mo yung video na to mga kasipag, gagalaw ka na rin. Nasa paggalaw talaga ang sikreto, nasa pag-execute o paggalaw kung anong mayroon ka na. Huwag ka na maghanap ng iba kasi suntok sa buwan niya, maghanap ka pa ng milyon, maghanap ka pa ng 50 mil, puhunan mo, suntok sa buwan niya. Kailangan kung anong mayroon ka ngayon, palaguin mo. Dahil isa kung nagawa mo yan, napalago mo yung kahit 1,000 mo dyan, 500, isa kang good news, isa kang entrepreneur. Okay guys. Ang kagandahan mga kasipag pag gumalaw ka, magaan sa pakiramdam mo mga kasipag na mayroon kang kunting success. Magaan sa pakiramdam mo pag gumalaw ka ng gumalaw. Kasi mayroong mga bagay-bagay dyan na nasusolve mo para gumaan yung pang-araw-araw mo. At huwag kalimutan yung magsimba tayo sa Panginoong Hesus. Yun po yung sinasabi ko tuwing linggo. Kasi ang tagumpay po ay siya pong nagbibigay sa ating lahat yan. Okay mga kasipag, yung dati ko palang trabaho mga kasipag ay isang heavy equipment operator mga kasipag. Para sa mga baguhan, pwede po kayong mag-join dyan sa ating HA Malupit Group. Samahan ng mga HA Malupit Group o para sa mga welcome po lahat dito, lalo na yung mga magaling, mga veterano, para maglapag ng kanilang mga experience, para kapupulutan din ng aral ng iba o magbigay rin kayo ng value kasi magaan sa pakiramdam yung magbigay ka ng value sa kapwa. Okay guys, maraming salamat sa panood ng video na to. Sa Lucas 10:16, ang sabi ng Panginoon, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Okay mga kasipag, see you my next vlog. I love you mga kasipag.